Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ay magpapatuloy po sa pag-aaral po dito po sa New Testament Survey at dito po tayo sa Book of Ephesians, Part 2. And magsisimula po tayo dito po sa chapter 3, verse 14 to 16. At ako po ay nag-aanyaya po sa inyong lahat na makipag-aral at paano po naisulat o bakit naisulat po ang Ephesians, ang Book of Ephesians ni Apostol Pablo. At dito po natin malalaman, babasahin po natin. Hallelujah. Praise the Lord. Dito po sa chapter 3, verse 14 to 16, ito po yung panalangin po ni Paul sa mga taga-Efeso. Sabi po niya dito, for this reason, I bow my knees before the Father, from whom every family in heaven and on earth derives its name, that He would grant you according to the riches of His glory to be strengthened with power through His Spirit in the inner man. So, dito po ay ang panalangin po ni Apostol Pablo ay para po may grant sa kanila at kanila pong matanggap yung ang the riches of His glory at mapalakas sa ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa kanilang spirito, the inner man. At dito po ay si Apostol Pablo dito ay sinulat niya ito dahil si Apostol Pablo ay nasa prison sa nasa Roma, at siya po ay nasa kulungan at siya po ay nagsulat ng epistle na ito sa mga taga-Ephesian dahil po nabalitaan po niya at nalaman po niya ang mga pagkakanya-kanya o yung mga pananampalataya po nila. At isinabi niya, alam ba ninyo na itong Book of Ephesians ay dito po isinulat ni Apostol Pablo yung the body of Christ. Ang pinaka buod o big idea itong Book of Ephesians is the body of Christ. So ito po ay sinulat po niya. At kaya nga sabi niya na for this reason, ito po yung rason, I bow my knees before the Father. Siya po ay he bowed down before the Father, from whom every family in heaven and on earth derives its name, that He would grant you. And ito po yung panalangin niya, He would grant you according to the riches of His glory to be strengthened with power through His Spirit in the inner man. So yung ating pong inner man, yung ating pong spirito, yung talagang nasa ating pong puso, yun po ang pinapanalangin po ni Apostle Paul na mapalakas sa pamamagitan ng the riches of the glory of God. And then, pupunta po tayo dito po sa chapter 4. Dito po tayo sa chapter 4 verse 1 to 3, which is the practical unity. Basahin po natin dito. Therefore, I, the prisoner of the Lord, implore you to walk in a manner worthy of the calling with which you have been called, with all humility and gentleness, with patience, showing tolerance for one another in love. And verse 3, being diligent to preserve the unity of the Spirit in the bond of peace. So preserve. I-preserve nila yung unity of the Spirit in bond of peace. So, practical, gusto ni Apostle Paul
na i-preserve nila yung unity, pagkakaisa nila. Hindi sila dapat magkanya-kanya. So dito po sa verse 4 to 6, which is a doctrinal unity, sabi po dito, there is one body and one spirit. So isang katawan at isang espiritu. Just as also you were called in one hope of your calling. So ito po yung isang buod po, isang big idea dito po sa Book of Ephesians, na we are one body. Tayo yung katawan ni Kristo. Isang katawan ni Kristo at tayo yung katawan na yon. At isang espiritu. Just also you were called in one. Kagaya nung pagkakaisa po natin, yung pagkakaisa natin ay iisa tayo, isang katawan, isang espiritu, isang pagkatawag, hope. That is a doctrinal unity. And then in the doctrine diversity, dito po sa 7 to 11 naman. But to each one of you, grace was given according to the measure of Christ's gift. Therefore, I say, when he ascended on high, he led a host of captives, and he gave gifts to men. Now, ano po yung gifts to men? Yung the five gifts of the man, yung fivefold ministry, yung prophet, apostle, pastor, evangelist, and what we call that, yung fivefold ministry, yung una, apostle, pastor, prophet, evangelist. Sabi po dito, and he gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers. So ito po yung 5 na ibinigay po niya, yung gifts na binigay po ng Diyos sa atin. At ito po ay nagfa-function. Ano po ang function nila? For the equipping of the saints, para po ma-equip ang mga believers. Yung mga saints is the believers. And then, for the work of service, for the work of every ministry, yung service. And then, for the building of the body of Christ, para mapatibay ang katawan ni Kristo, which is His body. So ito po ang purpose why God gave these fivefold ministries, 5 gifts. And then, dito po sa verse 14, tuloy po tayo, the negative results. And then, talks about the children, and then verse 15, the positive results. Ito po yung mga verse na sabi po, as a result, we are no longer to be children tossed her and thereby waved and carried about by every wind of doctrines, by the trickery of men, by craftiness in deceitful scheme. So ito po yung the negative result na toss about the children. So verse 15, which is the positive naman, but speaking the truth of love, in love. So ito po, the positive is speaking the truth in love. We are to grow up in all aspects into Him who is head, even Christ. So growing up into Christ, that is the positive dito po sa verse 15. And then how that result is achieved. Also, in verse 16, sabi po dito, from whom the whole body, being fitted and held together by what every joint supplies according to the proper working of each individual part, causes the growth of the body for the building
up of itself in love, the Christians walk. Sabi, by all members pulling together in love. So, that is how we achieve about pulling together in love. And that is in chapter 4, verse 15, the truthing in love. So, abanti po tayo dito sa chapter 4 ngayon. Sa chapter 4, verse 17 up to 19, basahin po natin ang pinaka-ano dito, ang pinaka-message po dito na sinulat po ni Paul. Sabi niya dito, "This I say, therefore, and affirm together with the Lord, that you walk no longer just as the Gentiles also walk." So ito po yung affirm po ni Apostle Paul na walk no longer just as the Gentiles also walk. So ito po yung gusto po ni Apostle Paul sa mga taga-Ephesians, na marami kasi doon na mga Gentiles ay na mga believer na di bagamat sila na ay nakakilala na, sila pa rin ay nakikiayon o parang hindi sila believer at hindi sila lumalakad ayon sa isang mananampalataya. Kaya nga sabi niya na walk no longer just as the Gentiles also walk, in the futility of their mind, being darkened and their understanding excluded from the life of God because of the ignorance that is in them, because of the hardness, yung tignan po natin, because of the ignorance of them, because of the hardness of their heart, and the having become called as have given themselves over sensuality for the practice of every kind of impurity with greediness. Tingnan po ninyo, the practice of every kind of impurity with greediness. Ito po yung ang mga ginagawa ng mga taga-Ephesians na tinalakay ni Paul, na they walk sensuality for the practice of every kind of impurity with greediness. Ito po yung mga bagay na maalis sa mga mananampalataya na taga-Efeso. Maging din po tayo, kung ito po ay nababasa po natin, ito ay i-apply din po natin kasi maraming mga Kristiyano pa rin sa atin, even they are believers, but parang hindi sila believer, hindi sila lumalakad ayon sa walk as a Christian in the spirit. They walk still in the flesh, not in the spirit. So ito po ang mahirap sa mga Christians na nakakilala na parang hindi sila Kristiyano. So tuloy po tayo dito po sa verse 20 to 24. "But you did not learn Christ in this way, if indeed you have heard him and have been taught in him, just as truth is in Jesus, that in reference to your former manner of life." Sabi po na, and then sabi niya po dito, "you lay aside the old self." Kinakailangan alisin na natin yung dati nating pagkatao. You must lay aside, which is being corrupted in accordance with the lust of deceit. So why do we lay aside our old self? Because that is corrupted according to the lust of deceit. They are still living in the lust of the flesh and of deceit. So ito po yung mga dapat na maalis na po sa mga mananampalataya, na yung old the nature po natin, old self, we must put aside. And then sa verse 23, "and that you be renewed in the spirit of your mind." Kinakailangan ma-renew, ibig sabihin mabago. Renewed in the spirit of your mind, and put
on the new self. Kinakailangan yung bagong pagkatao natin as a born again Christian, we must put on the new self. Dahil sinabi nga ng the Bible that if anyone is in Christ, he is a new creation. So ito po ay bagong na po tayo. So if you are a new creation, you are born in the Spirit, put on that new life, which is in the likeness of God, has been created in righteousness and holiness of the truth. So why we are renewed? Bakit po tayo na-renewed? Because we are renewed by the Spirit that created us in righteousness and holiness of the truth. So, yung mga naisilang na muli sa pamamagitan ng Espiritu Santo, they are renewed and they have a new self. So, wala na po yung dati, wala na po yung old self. We will put it the new life or new self, which is created in the righteousness and holiness of the truth. Praise God. Ano po yung instructions of the new self? Pupunta po tayo dito sa new self. What is the new self? And there is an instruction for the new self. Lay aside falsehood. Speak the truth. So, ito po yung gusto ng kinakailangan magsalita po tayo ng truth. Dito po sa 25, sabi po nga, therefore, laying aside falsehood, speak truth. It's one of you, which his neighbor, for we are members of one another. Tayo po ay members of one another. So, lay aside falsehood, speak truth. Magsalita po tayo ng totoo. And then sa verse 26, be angry, and yet do not sin. Do not let the sun go down on your anger. So do not sin in your anger. So bago lulubog ang araw, kinakailangan ma-confess mo na yung kasalanan na yan. Sabi niya, do not let the sun go down on your anger. So before the sun set, you must ask forgiveness or you must lay aside that anger. And then in verse 28, sabi po dito na do not steal, instead share. Basahin po natin, he who steals must steal no longer. Yung mga nagnanakaw ay huwag na silang magnakaw no longer, but rather he must labor performing with his own hands what is good, so that he will have something to share with one who has need. Sabi niya na magtrabaho so that he will have something share. Kung magtrabaho ka, meron kang mai-share. So that is the instruction of the new self. Kung ikaw ay mayroong bago ka na, do not steal, instead share. Magtrabaho ka para meron kang ma-share. And then, let no unwholesome words proceed from your mouth. Ang ating pong mouth, ang dahilan kung kaya tayo po ay nagkakasala. Sabi nga dito, let no unwholesome words proceed from your mouth. Ano po yung unwholesome words proceeds from your mouth? Hindi po kaaya-aya po yun. Yun po yung mga salitang marumi. But only such a word is good for edification. Yung pong salita lamang na mabuti at nakapagpapalakas according to the need of moment, so that it will give grace to those who hear. Para yung makarinig, yung mga mabubuting salita po natin ay makapagpalakas, hindi po makapagpahina, and it will give grace to those who hear. Ano po, mabiyayaan sila
sa mga nakakarinig. Lumalakas sila, hindi sila manghihina, kundi sila ay lalakas, edifying. Kaya sabi dito sa 29 na, let no wholesome words proceed from your mouth. Yung pong dapat maka-edify, makapagpalakas, hindi yung makapagpa-down o makapagpahina. So that is the instruction sa ating pong mga bagong nilalang o bagong silang sa Espiritu o mananampalataya. So do not grieve the Holy Spirit of God. Huwag po natin yung i-grieve ang banal na Espiritu. Sa 30, do not grieve the Holy Spirit of God by whom you were sealed for the day of redemption. Alam ba natin yung banal na Espiritu ang nagsilyado sa atin? Tinatakan po tayo ng banal na Espiritu nung tayo po ay tumanggap ng buhay na walang hanggan na isulat po ang ating pong pangalan sa aklat ng buhay. Nung tayo po ay nagsisi, inaccept po natin ang Panginoon na ating pong Panginoon at sariling tagapagligtas. The Holy Spirit sealed us on that day of redemption. Nung tayo po ay na-redeem, tayo po ay napawalang sala. We have the Holy Spirit seal. So wag po natin i-grieve ang Espiritu dahil kasama po natin ang Espiritu ng Diyos. So ito po, let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander to be put away from you. Be kind and forgiving. So be kind and forgiving. Huwag po tayong mag-slander sa mga words of slander. Yung wrath and anger, hindi po tayo dapat na mag-create nito. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away. Yun po, i-put away. Alisin na po natin. From you. Sabi po din, from you, from us. Alisin na natin sa atin. But be kind and forgiving. Kinakailangan. Ito po yung dalawa. Be kind and forgiving. That is the instruction for the new self. Okay. Sa Ephesians 5 na po tayo, verse 18 to 21. Dito po ay, sabi po na naman po dito, and do not get drunk with wine, for that is a dissipation, but be filled with the Spirit. Dito po, makita po natin na iten na, do not be drunk. Ano po yung drunk? Maglasing with wine. Hindi naman sinabi do not drink. Pwede ka, kasi pag do not get drink, pag sinabing sana do not get drink, ni kahit magtitikim ka ng alak, ng wine, ay hindi pwede. But sabi po dito, pwedeng tumikim. Sinabi nga ng Apostol Pablo, isang basong wine ay nakakabuti sa iyong sikmura sa iyong tiyan kung ikaw ay kumakain ng yung pagkain na halimbawa matataba o nakakaduwal. Kinakailangan uminom ka ng isang glass ng wine. Hindi naman sinabi na do not drink, but do not get drunk. Huwag kang maglasing. Pwede kang uminom, but hindi ka dapat maglasing. Iba yung lasing at iba yung uminom with wine, for that is dissipation, but be filled with the Spirit. Kinakailangan ma-filled po tayo ng Spirit. Tayo po ay mapuspos ng banal na Espiritu, speaking to one another in psalm and hymns and spiritual songs. Kinakailangan tayo po ay umawit ng mga papuring awit para sa Panginoon, a melody with our hearts to the Lord. Yun po, we have this attitude o isang gawain ng isang Kristiyano na ito po ay marunong magpuri sa Panginoon, making melody with your heart to the Lord.
Verse 20, always giving thanks for all things in the name of our Lord Jesus Christ. Alam ba natin itong verse 20 na ito, na always giving thanks for all. Ano ito yung for all? Lahat ng mga bagay, kung dumaranas ka ng biyaya, lagi ka magpasalamat. Kung dumaranas ka ng kapighatian, magpasalamat ka pa rin. Kaya sinabi nga, giving thanks for all things. Ano po yung all things? Wala pong iniwan dito. All things in the name of our Lord Jesus Christ. So saan tayo magpasalamat? Sa pangalan ng ating pong Panginoong Hesus. To God even the Father, at maging sa Ama natin, and be subject to one another in the fear of Christ. May takot ba tayo sa ating pong Panginoong Hesus? So, ito po yung pinakabuod dito po sa Ephesians chapter 5, 18 to 21, na do not drink with wine, be filled with the Spirit, speaking one another in psalms and hymns and spiritual song, singing and making melody with your heart to the Lord, always giving thanks to all things in the name of our Lord Jesus Christ. Kaya nga, kapag tayo po ay mag-bless, ay pagpalain ka ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Kaya, kung ikaw ay mag-bless, bless you in the name of Jesus, kinakailangan banggitin mo ang pangalan ng Panginoong Hesus. Magpasalamat ka sa pangalan ng ating pong Panginoong Hesus. Kaya ang sinabi dito, giving thanks for all things in the name of our Lord Jesus Christ to God, even the Father, and be subject to one another in the fear of Christ. Ito po ang chapter 5, 18 to 21. Huwag po nating kalimutan pag i-meditate po natin ito, dahil ito po ay napaka-importante sa ating na mga Kristiyano. And then, be subject one another. Ano itong be subject to one another? Dito po sa chapter 5, verse 22, na patungkol po dito sa wives and husband. Makinig po tayo. Tayong mga wives and husband. Ano ba ang sabi niya dito sa verse 22? Sabi niya dito, for the husband is the head of the wife. O ito po daw ang nakasulat, yung lalaki, the husband is the head of the wife. Hindi po yung wife ang ulo, kundi ang husband ang ulo ng babae. Ibig sabihin, ang ulo ng babae ay yung lalaki. He is the head of the wife, as Christ also the head of the church. Kagaya ng church, ang head ng church ay si Kristo. Ang head ng babae ay yung lalaki. Sabi po dito, He Himself being the Savior of the body. So, tayo ay mayroon pong subjection kung saan tayo mag-subject. Why? Be subject to your own husband as the Lord. So, ano po ang susunod? Husband, love your wife. Dito po sa 25. Bakit po natin mamahalin ang ating pong wives? Kaya sabi naman doon, yung una, yung wives, be subject to your husband. And the husband naman is love your wife. So, ang husband must love his wife, just as Christ also loved the church. Kagaya ni Kristo na minamahal niya ang kanyang church, ang kanyang iglesia, and He gave Himself for her at ibinigay niya. Sa ganito ang pagmamahal ni Jesus sa kanya pong church. Ibinigay niya yung kanyang katawan. Ibig sabihin, ibinigay niya kahit sa kamatayan, ibinigay niya dahil sa kanyang pagmamahal sa kanyang church. Ganon din ang husband. Love his wife, her wife. Kinakailangan mahalin niya ang kanyang asawa, as the Bible says, na sinabi niya dito sa 5:25. So, children, obey your parents. Sa children naman,
doon sa mga bata, yung mga anak po natin, obey your parents in the Lord, for this is right. Sa chapter 6 na po dito ng Ephesians, kasama po dito yung mga children po natin, na yung mga children kinakailangan they must obey their parents. Kinakailangan they have to subject themselves to their parents, na hindi po sila ang dapat hindi dapat ang parents ang mag-subject sa children, but the children obey. Sabi, obey your parents. So, ito po ang nararapat na katuruan dito po sa Book of Ephesians, chapter 6. Kaya nga ito mahalaga na malaman po natin, mabasa po natin itong Book of Ephesians, dahil nandito po yung the body of the church. Pati ang family, husband and wife, ay nandito yung subjection. So, Father, do not provoke your children to anger. Tayong mga ama, huwag natin i-provoke o galitin ang ating mga anak. Bakit po natin gawin ito? Kasi the Bible says na pag kinagalit mo ang anak, magre-rebel din mga anak. So, huwag po natin i-provoke para ibigay po nila yung galang nila sa atin. We must train our child in what he may yung kanila pong paglaki. Ito, nasa atin pong mga parents ang first na pagtuturo sa mga bata. So, nasa atin yung kanilang mga future, kung ano po ang kahihinatnan nila. Kasi kung tayong mga parents ay hindi natin i-train, hindi natin tinuruan, wala silang takot sa atin, wala silang paggalang sa parents, asahan natin na yung mga children na yan ay magkanya-kanya ng kanilang gawain at hindi sila natatakot sa magulang, at magagawa na nila yung mga gusto nilang gawin at mawawala sila sa landas. Kaya nga, it's obligation for the parents not to provoke their children. Be subject to one another. Sabi po dito, even the slaves, maging ang ating mga katulong o mga katulong, be obedient to those who you are master according to the flesh. Kung tayo po ay katulong sa trabaho, kinakailangan hindi po tayo ang dapat na maging mataas. We must obey, be obedient to those who are masters according to the flesh. Kung tayo po ay servant, we will do as a servant. We must obey to our master. Ganun din po, hindi po dapat ang slave ay siya po ang maging mas mataas pa magsalita sa kanya pong master. Hindi po biblical yun, hindi po kalooban ng Panginoon. Maging sa trabaho natin, kinakailangan kung tayo po ay isang mababa sa trabaho, gawin po natin yung ating pong gawain sa trabaho. Hindi po dapat natin lampasan yung mga nangunguna sa atin, para tayo po ay isang talagang tunay na Kristiyano at sumusunod sa kalooban ng Diyos. So, masters, sa mga masters naman, kung tayo po ay mayroon pong mga slaves, mayroon po tayong katulong. Kung tayo naman po ay may mga katulong, so we are masters. Tayo po ay isang master. Do not do the same things to them. Ganun din ang gagawin natin, na and give up threatening, knowing that both their master and yours is in heaven, and there is no partially with him. Vice versa, kung ikaw ay master, ikaw ay mag-o-obey sila sa atin o sa inyo.
because you are the master. Ikaw ang nagpapasweldo, ikaw ang nagbibigay sa kanila ng trabaho, ikaw ang pinanggagalingan ng command, instruction. So, ikaw ay isang master at ikaw ay kanilang i-obey. At ganon din ang kagaya din sa langit. Pagdating natin sa langit, hindi tayo magiging isang kagaya ng ating pong Panginoon. We are servant ng Panginoon. So, a servant, mayroon po tayong master, mayroon tayong king. Then we must serve the king, we must worship the king. So, ganun din po, the ruling of every slaves, every masters, mayroon pong kanya-kanya pong mga tungkulin. So, Ephesians 6:10. Sabi po dito, ito po yung pinaka naman sa Ephesians chapter 6 about the strong, yung armor of God. Finally, be strong in the Lord and in the strength of His might. Dito po sinulat ni Apostol Pablo na finally, kasi dito pag sinabing finally, katapos-tapusan, ito po yung pinaka final words niya sa mga Ephesians, na finally, sabi niya, be strong in the Lord and in the strength of His might. Magpalakas tayo sa Panginoon and in the strength of His might, sa Kanya pong might, hindi po sa ating might, but His might. Tignan po nyo nitong verse 10 nito. Finally, be strong. Magpalakas ka sa Panginoon and in the strength of His might, at sa Kanyang kalakasan. And then verse 11, put on the full armor of God, that you may be able to stand firm against the scheme of the devil. Ano po yung full armor of God? Yung balutig ng Diyos. Alam na po natin yon. Yung armor ng a warrior. Sabi niya sa verse 12, for our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the powers, against the rulers force of the darkness, against the spiritual forces of wickedness in the heavenly places. So ang ating pong labanan dito, ang labanan po dito is not as flesh, is a stronghold of the spiritual realm. Spiritual po ang labanan dito na sinasabi ni Apostol Pablo. Kaya tayo po ay magpakalakas sa Panginoon at isuot po natin yung strength o yung kalakasan at ng kanyang kapangyarihan. Ano po yun? Yung ating pong pananampalataya, salvation, yung ating pong pananalig sa Kanya. Kinakailangan isuot po natin yon. Kasi hindi po tayo nakikipaglaban sa laman, kundi spiritual, against the spiritual forces of wickedness in the heavenly places. Hindi po natin nakikita ang kalaban. Hindi natin nakikita ang espiritu. Ang mga spiritual na kalaban po natin, hindi natin nakikita. But pinagsabihan na po tayo dito na we must put on the whole armor of God. Ito po ay sa pakikipaglaban sa kaaway. Hindi po tayo magwawagi sa labanan kung hindi natin isusuot ang balutig na ito na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Talunan po ang isang Kristiyano kung hindi siya magsuot ng armor of God. At hindi po natin matatapik ngayon yung armor of God because ito po ay it's only a survey. Hindi po natin ipipreach ngayon, but i-search po natin what is the armor of God. So, ito po yung armor of God, no? The loins girded, ito po yung with truth, yung loins girded with truth, and then breastplate of righteousness. Ano po yung breastplate? Righteousness yon. Should your faith with preparation of the gospel. Yung ating pong paa, should faith with preparation of the gospel. And then shield of faith. Meron kang shield.
What is that shield? Of faith. Meron kang pananampalataya. And then the helmet of salvation. Yun po. And then sword of the Spirit. Meron kang sword. Ano po yung sword po natin? That is the Word of God. Kung wala kang Word of God, paano ka makakapaglaban? Wala kang sword. Kaya importante yung sword ng isang warrior. Paano mo magagapi ang kaaway kung wala kang sword? Paano mo matataptesan o paano mo matutusok ang kalaban o kung wala kang sword, kung wala kang Word of God. Kaya importante po yung Word of God. Meron kang Word of God na alam, that is the sword of God. Dahil yun po yung sword mo na panglaban po natin sa kaaway. Takot po ang kaaway kung meron tayong Word of God. Because kapag nakita na po niya yung sword natin, natatakot na yan. Matatakot na ang mga kalaban natin. Because we have the Word of God, which is the sword of the Spirit. Purihin po ang Panginoon at hanggang dito lang muna tayo. At aking pong pinapasalamatan sa lahat ng mga nanonood po dito who are yung pong nakikipag-participate sa lesson na ito. Tatalakay na po natin ang Ephesians, which is this book is the big idea of this book is the body of Christ. Tayo po ang katawan ni Kristo at dito natin malalaman who we are in Christ, kung ano po tayo sa ating pong Panginoon, kung ano po ay yung mga blessing na ipinagkaloob niya sa atin. Malalaman po natin sa librong ito kung sino tayo. We are blessed in all spiritual blessings, sabi lang. Doon pa lamang sa chapter 1 verse 3. We are blessed in all spiritual blessings na tayo po ay pinili na before the foundation of the world. Tayo po ay pinili na. So ibig sabihin, kapag alam mo ito, na ikaw ay pinili na, meron kang confidence lagi sa iyo, meron kang confidence sa sarili natin na ikaw ay isang pinili ng Diyos. Kapag alam mo na ikaw ay pinili ng Diyos, hindi ka kailanman matatakot, hindi ka kailanman magdududa ng lahat ng ginagawa mo ay ikaw ay pagpapalain ng Diyos. Because kasama mo ang Diyos ang pumili sa iyo. Alam mo kung sino ka. The book of Ephesians, malalaman mo dito na ikaw ay katawan ni Kristo. Ikaw ay pinili ni Kristo. Ikaw ay isang tinawag ni Kristo. That you know that you are called by God. Na hindi ka dapat matakot, hindi ka dapat manglupaypay. Wala kang hahanapin pa dahil ibibigay lahat sa iyo ng Diyos ang iyong kailangan kasi ang pagkatawag mo, ang tumawag sa iyo ay siya mismo ang magbibigay sa iyo lahat ng iyong kailangan. Kung gusto mo ng wisdom, ibibigay sa iyo ng Lord ng wisdom. Kapag gusto mo ng kalakasan, ibibigay sa iyo ng Diyos ng kalakasan. Kung gusto mo ng finance, ang Diyos pa rin ang magsusupply sa iyo ng lahat ng finances. Kaya hindi ka magkukulang, hindi ka pagkukulangin dahil alam mo na pinili ka ng Diyos, tinawag ka ng Diyos at ikaw ay blessed ng Diyos sa lahat ng bagay sa langit at sa lupa. Ikaw ay blessed ni Lord. Yun po yung assurance, ayun po yung confidence ng isang tunay na tinawag ng Diyos, na hindi siya nanghihina, hindi siya nawawala ng pag-asa. Ang positive lagi, hindi siya nagsusurrender. Kung ano yung pagkatawag sa kanya ng Diyos, alam niya na kasama niya ang Diyos. Alam niya na hindi siya pagkukulangin. Alam niya 100% na kasama niya si Jesus. Purihin po ang Panginoon. Maraming salamat. And God bless you. And I pray that sa susunod po na ating pong pag-aaral muli ay tayo po
ay magpapatuloy sa survey. Tatapusin po natin ang New Testament. At pagkatapos natin matapos ang New Testament, pupunta po tayo sa Old Testament survey. At itong pag-aaral na ito ay hindi ko ibibigay lahat, but in the easiest way, ang maiksing pagtuturo, at alam ko na mayroon pong matututunan ang bawat Kristiyano na makipag-aral dito, because I pray a lot of this teaching na kung nagkukulang man ako, ang Diyos ang magpupuno po sa inyong lahat. Kaya nga po, I believe that this teaching of the New Testament survey, it is a series. Subaybayan po ninyo, at alam ko na mayroon po kayong matututunan. Mayroon po kayong mapipick up, at hindi po ninyo makakalimutan, because I will give it the big idea. Every book, I will give it the big idea para po makuha po natin ang libro by book by book. Purihin po ang Panginoon. God bless you all. At sa susunod po natin pong pagkikita muli sa Thursday. Sa Tuesday naman po ay Bible study and prayer meeting every 9 p.m. And sa Sunday, every 3 o'clock, Word of God po naman, live po tayo. Online po tayo lahat. And God bless you sa lahat na tumatangkilik sa programang ito, sa online na ito. I pray that God bless you all in Jesus' name. Amen. And I greet also Bishop Norman Ponce. He is watching. Hello. God bless you, Bishop. And nice to see you that you are watching. And to all my friends, Pastor Ren Bonit, and to all friends and lahat po ng mga manggagawa, ipanalangin po ninyo, magpanalangin na lang po tayo para po tayo maka-reach out sa ating pong mga kababayan, lahat ng ating pong mga kaibigan, kahit lang po sa live Facebook ay makapag-share po tayo ng salita ng Diyos. I am grateful because God has given me the privilege and opportunity to teach what God's given me. All the knowledge, all the wisdom, all the materials that I've learned, I will give it to everyone who is willing to watch and study. God bless you all, and ito po muli ang servant ng Panginoon, si Pastor Greg Galima dito po sa Italy.